April 29, 2026, sa South China Sea, Paracel Islands, isang napakalaking artificial island ang halos mabuo ng China sa Antelope Reef. Kumpleto na sa runway at mga pasilidad na kayang mag-support ng military operations. Kasabay nito, nag-adjust ang mga karatig bansa at nagsimulang maghanda sa posibleng epekto ng bagong outpost na ito. Walang direktang labanan, pero ramdam ang pagbabago sa galaw ng bawat side. Bakit biglang lumaki ang proyekto na ito? At ano ang susunod na mangyayari kapag tuluyan na itong maging operational? Yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang South China Sea ay isa sa pinakaimportanteng karagatan sa buong mundo. Hindi ito simpleng dagat lang. Dito dumadaan ang malaking porsyento ng global trade, mga oil tanker, cargo ships, at iba't ibang supply na ginagamit ng maraming bansa. Dahil dito, hindi lang ito usapin ng teritoryo, kundi usapin ng ekonomiya, seguridad, at kontrol sa international routes. Sa loob ng maraming taon, unti-unting lumala ang tensyon sa pagitan ng China at mga karatig bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, at iba pa. Ang bawat bansa may kanya-kanyang claim sa iba't ibang bahagi ng dagat, lalo na sa mga maliliit na isla, reef at shoal na halos hindi naman tinitirhan ng tao. Pero kahit maliit ang mga ito, mahalaga sila dahil nagbibigay sila ng karapatan sa lawak ng karagatan sa paligid nila. Para sa Pilipinas, ang tawag sa bahagi nito ay West Philippine Sea na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ibig sabihin, may karapatan ang Pilipinas sa resources dito tulad ng isda, langis at gas, pero hindi ito kinikilala ng China. Sa halip, ginagamit ng China ang tinatawag nilang 9-dash line para i-claim ang halos buong South China Sea. Dito nagsimulang maging seryoso ang problema. Habang pinipilit ng Pilipinas at ibang bansa na ipaglaban ang kanilang karapatan base sa international law, patuloy naman ang China sa pagpapakita ng presensya sa dagat gamit ang Coast Guard, maritime militia at iba pang vessels. Hindi ito direktang gera, pero hindi rin ito normal na sitwasyon. Madalas may blocking, water cannon at close encounters sa dagat. Sa papel, malinaw ang naging desisyon ng South China Sea Arbitration, kung saan pinaboran ang Pilipinas at sinabing walang legal basis ang malawak na claim ng China. Pero sa actual na sitwasyon, hindi ito nasunod. Patuloy pa rin ang presensya at activities ng China sa mga disputed areas. Habang tumatagal, hindi lang ito simpleng territorial dispute. Naging bahagi na ito ng mas malaking rivalry sa pagitan ng China at United States. Dahil sa alliance ng Pilipinas at US, unti-unting nadadala ang issue sa mas mataas na level. May mga joint exercises, dagdag na military presence, at mas malinaw na pagpapakita ng suporta ang US sa Pilipinas. Ngayon, ang South China Sea ay hindi lang issue ng dalawang bansa. Isa na itong regional at global concern. Maraming galaw ang bawat side. May military, may diplomatic, may civilian actions. At kahit wala pang direktang labanan, ramdam na ang pressure. Maliit na insidente lang ang kailangan para magbago ang sitwasyon. Dito nagsisimula ang kwento. Hindi pa ito gera, pero hindi na rin ito simpleng alitan lang. Ang bawat galaw ngayon may epekto, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong rehiyon. Habang tumitindi ang tensyon sa dagat, unti-unting nagbago ang approach ng China. Hindi na lang sila nagpapakita ng presensya gamit ang mga barko. Nagsimula silang gumawa ng mas permanenteng paraan para kontrolin ang area, ang tinatawag na land reclamation. Bandang 2013, naging malinaw ang strategy nila. Kumuha sila ng buhangin at bato mula sa seabed gamit ang malalaking dredging ships. Tapos itinambak ito sa ibabaw ng mga reef na dati ay halos lubog lang sa tubig. Sa ganitong paraan, ginawa nilang lupa ang dating hindi pwedeng tirhan o gamitin. Isa sa pinakaunang na-develop ay ang Mischief Reef. Dati itong low tide elevation, pero dahil sa reclamation, naging malawak na artificial island na may runway, port at iba pang structures. Sumunod dito ang Subi Reef at Fiery Cross Reef na parehong ginawang full-scale installations. Habang lumalaki ang mga isla, dumami rin ang inilalagay na infrastructure.
Hindi lang simpleng buildings. May airstrips na kayang mag-handle ng military aircraft. May deep water ports para sa malalaking barko. At may radar systems para sa surveillance. Unti-unting naging functional base ang mga ito. Sa ganitong setup, hindi na kailangan ng China na umasa lang sa mainland nila. May forward positions na sila sa gitna mismo ng South China Sea. Mas mabilis silang makakapag-deploy ng assets, makakapag-monitor ng galaw ng ibang bansa at makakapag-react kung may mangyaring incident. Kasabay nito, lumabas din ang role ng maritime militia, mga civilian-looking vessels na ginagamit para magpatrolya at magpakita ng presensya. Hindi sila officially military, pero coordinated ang galaw nila kasama ang Coast Guard at Navy. Nagiging layered ang presence, civilian, law enforcement at military. Hindi rin agad malinaw sa simula kung gaano kalaki ang magiging epekto nito. Pero habang natatapos ang bawat project, nagiging obvious na hindi ito isolated development. May pattern, isang network ng artificial islands na magkakaugnay ang function. Sa puntong ito, nagkaroon na ng bagong reality sa South China Sea. Hindi na lang ito open waters na pinagtatalunan. May mga permanent structures na, may operational base, at may malinaw na sistema ng kontrol na unti-unting binubuo. Habang kumpleto na ang ilang major outposts sa Spratly area, may panibagong galaw na naman na napansin sa ibang bahagi ng South China Sea. Sa Paracel Islands, may isang reef na dati halos hindi pinapansin, Antelope Reef, ang biglang naging sentro ng malaking operasyon. Noong October 2025, nagsimula ang malawakang dredging sa paligid ng reef. Sa una, parang ordinaryong activity lang, ilang dredging vessels na kumukuha ng buhangin mula sa seabed. Pero habang lumilipas ang mga buwan, dumami ang kagamitan, dumami ang barko, at mas naging aggressive ang pace ng trabaho. Base sa satellite imagery, mabilis ang naging expansion. Sa loob lang ng ilang buwan, umabot sa humigit kumulang 1,490 acres ang na-reclaim na lupa. Kung ikukumpara sa mga naunang projects, halos kapantay na nito ang laki ng mga pinakamalalaking artificial islands na naitayo sa ibang bahagi ng South China Sea. Kasabay ng paglaki ng lupa, may mga unang structures na ring lumitaw. May mga temporary shelters para sa workers, may concrete platforms, at may mga access points para sa heavy equipment. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng dredging. Nasa stage na ito ng actual construction. Kung susundan ang pattern ng mga naunang developments, malinaw kung saan papunta ito. Ang ganitong kalaking land area ay sapat para magtayo ng runway na kayang mag-handle ng military aircraft. May space din para sa radar systems, storage facilities, at posibleng missile installations. Dahil sa lokasyon ng Antelope Reef, mas lalawak ang coverage ng monitoring at response capability sa northern part ng South China Sea. Mas mapapalapit din ang operational reach sa ibang bansa na may claim sa area, lalo na sa Vietnam. Sa puntong ito, hindi na ito isolated project. Isa na itong extension ng existing network ng artificial islands. Habang nadadagdagan ang ganitong mga outpost, mas nagiging interconnected ang presence, mula sa surveillance hanggang sa deployment ng assets. Unti-unti, nabubuo ang isang setup kung saan may permanenteng kontrol sa iba't ibang bahagi ng dagat. At habang nagpapatuloy ang construction sa Antelope Reef, mas nagiging malinaw na hindi pa tapos ang expansion. Habang nagiging operational ang mga bagong outpost, nagbabago rin ang gamit ng mga ito. Hindi na lang sila construction sites o simpleng base. Unti-unti, nilalagyan na sila ng systems na direktang konektado sa military operations. Sa mga island na ito, kayang mag-deploy ng aircraft anumang oras. Dahil sa mahahabang runway, pwedeng mag-take off at mag-landing ang surveillance planes, transport aircraft, at kahit fighter jets kung kinakailangan. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang manggaling sa mainland. May forward deployment na mismo sa gitna ng South China Sea. Kasabay nito, lumalakas din ang naval capability. Dahil may deep water ports, pwedeng dumaong ang malalaking Coast Guard vessels at naval ships. Nagiging staging area ito para sa patrols, escort missions at presence operations sa paligid ng disputed waters. Mas nagiging tuloy-tuloy ang presensya dahil may malapit ng base na pwedeng balik-balikan. Hindi rin nawawala ang air at missile defense. Sa ganitong klaseng setup, may space para sa radar installations na kayang mag-monitor ng movement sa himpapawid at dagat.
Kapag may detection, pwedeng mag-response gamit ang surface-to-air systems o iba pang defensive equipment. Nagiging layered ang defense. May early warning, may tracking, at may interception capability. Pero hindi lang regular military ang ginagamit sa operasyon. Malaki rin ang papel ng tinatawag na maritime militia. Ito yung mga barko na mukhang pangisda o civilian pero coordinated ang galaw nila kasama ang Coast Guard at Navy. Sila ang madalas unang nakikita sa disputed areas. Nagpapakita ng presensya, sumusunod sa ibang vessels o nagbabantay sa paligid. Dahil dito, nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi agad malinaw kung civilian ba o military ang kaharap. Pero pareho silang may role sa pag-maintain ng kontrol. Sa ibabaw, parang normal na maritime activity lang. Pero sa likod nito, may structured system na sumusuporta sa overall strategy. Sa puntong ito, kumpleto na ang cycle. May base, may kagamitan, may personnel, at may support network. Hindi na lang ito tungkol sa pag-angkin ng lupa. Operational na ang capability. Ready gamitin anumang oras depende sa sitwasyon. Habang nagiging fully functional yung mga outpost, may kasabay itong epekto na hindi agad nakikita sa ibabaw, ang impact sa kalikasan at sa legal framework ng international law. Sa proseso ng dredging, kinukuha ang buhangin at bato direkta mula sa seabed. Dahil dito, nasisira ang coral reefs na dating nagsisilbing tirahan ng iba't ibang marine life. Kapag natabunan o nabasag ang coral, hindi ito basta-basta nakaka-recover. Apektado ang isda, apektado ang ecosystem, at pati kabuhayan ng mga mangingisda sa paligid unti-unting nawawala. Hindi lang ito isolated damage dahil tuloy-tuloy ang reclamation sa iba't ibang reef. Nagiging malawak ang epekto sa buong South China Sea. May mga ulat ng pagbaba ng fish population at pagbabago ng natural balance sa dagat. Ito ang isa sa mga pinakadirektang consequence ng ganitong klaseng construction. Kasabay ng environmental impact, lumalabas din ang legal issue. May umiiral na international framework na tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea. Dito nakabase kung paano hinahati ang karagatan, kung sino ang may karapatan sa resources, at kung ano ang pwedeng gawin sa isang area. Para sa Pilipinas, malinaw ang naging desisyon ng South China Sea Arbitration. Ayon dito, walang legal basis ang malawak na claim ng China sa South China Sea at may karapatan ang Pilipinas sa mga area na nasa loob ng exclusive economic zone nito. Pero kahit may ruling na, hindi ito naging sapat para mapigilan ang mga development sa dagat. Hindi rin kinilala ng China ang desisyon kaya nagpatuloy pa rin ang kanilang activities. Dito nagkakaroon ng gap sa pagitan ng legal position at actual situation sa ground. Sa ganitong setup, nagiging komplikado ang enforcement ng international law. May rules na umiiral, pero kulang ang mekanismo para ipatupad ito kung hindi susunod ang isang malaking bansa. Kaya kahit may malinaw na basehan ang ibang claimants, nahihirapan pa rin silang ipaglaban ito sa actual operations sa dagat. Habang nagpapatuloy ang construction at militarization, patuloy din ang paglalabas ng mga protesta at diplomatic statements mula sa iba't ibang bansa. Pero sa kabila nito, hindi agad nagbabago ang sitwasyon. Ang legal at environmental issues nananatiling bahagi ng mas malaking problema na hindi pa nareresolba. Habang patuloy ang development sa dagat, may ibang approach na ginagawa ang Pilipinas. Hindi agad military ang unang hakbang. Sa halip, nagsimula ang serye ng civilian-led missions papunta sa Pag-asa Island, isa sa mga lugar na may permanenteng komunidad ng Pilipino sa loob ng West Philippine Sea. Hindi ito simpleng biyahe lang. May malinaw na layunin ang bawat misyon. Una, magdala ng essential supplies tulad ng pagkain, fuel at medical support para sa mga residente at personnel sa isla. Dahil sa layo ng lugar, limitado ang access sa basic needs. Kaya mahalaga ang regular na suporta mula sa mainland. Pangalawa, pagpapakita ito ng presensya. Sa pamamagitan ng pagpunta ng mga civilian volunteers, mangingisda at media, ipinapakita na may aktwal na Pilipinong naninirahan at kumikilos sa area. Hindi lang ito claim sa papel, may totoong komunidad na patuloy na nag-ooperate sa isla. Habang dumarami ang participants sa bawat misyon, mas nagiging visible ang aktibidad. May mga symbolic actions tulad ng pagdala ng bandila, community events, at pakikipag-ugnayan sa mga nakatira doon. Lahat ng ito may iisang direksyon. Ipakita na aktibo ang presence ng Pilipinas sa lugar.
Pero hindi rin nawawala ang risk. Sa bawat paglalayag, papunta sa isla, may posibilidad ng encounter sa ibang vessels sa paligid. Kaya kahit civilian ang nature ng misyon, hindi ito completely hiwalay sa mas malaking tension sa dagat. Kailangan pa rin ng coordination at awareness sa galaw ng ibang bansa sa area. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng parallel approach ang Pilipinas. Habang may military at diplomatic side, may civilian presence din na patuloy na pinapalakas. Hindi ito agresibo, pero consistent. At habang tumatagal, nagiging bahagi ito ng mas malawak na strategy para ipakita ang control at connection sa sariling teritoryo. Habang nagpapatuloy ang mga civilian at government activities sa dagat, mas naging madalas ang direktang encounter sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Hindi na ito paminsan-minsan lang. Simula 2023, sunod-sunod na ang mga insidente. May harang, may paglapit na delikado, at may paggamit ng water cannon laban sa mga supply at patrol vessels. Pinakasentro ng mga ganitong pangyayari ang Second Thomas Shoal. Dito, regular na nagpapadala ang Pilipinas ng resupply missions para sa mga personnel na nakastation sa isang grounded ship. Sa bawat biyahe, madalas may kasunod na barko na magbabantay o haharang. May mga pagkakataon na binubomba ng malakas na tubig ang supply boats para mapilitang umatras. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Sa lugar na ito, may mga ulat ng paghabol, pagblock ng daan, at paglapit ng malalaking vessels sa mas maliliit na bangka ng Pilipinas. Dahil sa lapit ng galaw ng bawat isa, tumataas ang posibilidad ng aksidente. Sa ilang insidente, nagkaroon ng actual collision. May mga barko na nagkabanggaan habang nasa gitna ng maneuvering. Kahit walang putukan, sapat na ang ganitong pangyayari para magdulot ng pinsala sa equipment at panganib sa crew. Bukod sa physical encounters, may iba pang paraan ng pressure. May mga ulat ng paggamit ng high-intensity lights o laser na direktang tinatapat sa crew ng ibang barko. Mayroon ding swarming, kung saan maraming vessels ang sabay-sabay na lumalapit para palibutan ang isang target. Sa ganitong sitwasyon, hindi malinaw kung saan ang limit. Wala pang formal na labanan, pero bawat galaw may risk na lumala ang sitwasyon. Isang maling maneuver o delayed na response lang ang kailangan para magdulot ng mas malaking incident. Habang tumatagal, nagiging normal ang ganitong klase ng encounter sa South China Sea. Hindi na ito isolated cases. Parte na ito ng araw-araw na operations sa contested areas, kung saan bawat mission may kasamang uncertainty at pressure. Sa gitna ng sunod-sunod na insidente sa dagat, mas naging visible ang involvement ng United States sa sitwasyon. Hindi na lang ito statements o diplomatic support. Mas naging konkretong bahagi na sila ng overall setup dahil sa matagal ng alliance sa pagitan ng dalawang bansa. Ang base nito ay ang Mutual Defense Treaty. Sa ilalim ng kasunduang ito, may commitment ang US na tumulong kung sakaling magkaroon ng armed attack laban sa armed forces, vessels o aircraft ng Pilipinas sa Pacific. Dahil dito, bawat incident sa dagat hindi lang local issue. May possibility na madamay ang US kung lalala. Sa mga nakaraang taon, mas pinalalim pa ang cooperation. Isa sa mga pangunahing mekanismo ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, kung saan pinapayagan ang rotational presence ng US forces sa ilang military sites sa Pilipinas. Sa ilalim nito, nadagdagan ang mga lokasyon kung saan pwedeng maglagay ng equipment, magpreposisyon ng supplies, at magsagawa ng joint activities. Hindi lang ito tungkol sa lugar. May kasama itong pagpasok ng mas advanced na systems, logistics support at training. Mas nagiging integrated ang operations, mula planning hanggang execution. Sa ganitong setup, mas mabilis ang response capability kung sakaling may emergency o escalation. Kasabay nito, lumalawak din ang saklaw ng joint exercises. Hindi na lang basic drills. Kasama na ang maritime patrols, air defense coordination at iba pang high-level scenarios. May pagkakataon din na sumasama ang ibang allied countries, kaya mas nagiging multi-layered ang cooperation. Para sa Pilipinas, malaking tulong ito sa capability building. Nakakakuha ng access equals sa training, equipment at intelligence na hindi madaling ma-develop agad. Pero sa kabilang side, may epekto rin ito sa perception ng ibang bansa, lalo na ng China. Habang lumalalim ang alliance, mas nakikita ito bilang bahagi ng mas malaking strategic competition.
Sa puntong ito, malinaw na hindi na lang bilateral issue ang sitwasyon sa South China Sea. May direct na connection na ito sa mas malawak na geopolitical dynamics at habang tumitindi ang koordinasyon sa pagitan ng Pilipinas at United States, mas nagiging critical ang bawat galaw sa susunod na mga developments. Sa patuloy na paglalapit ng coordination, pumasok ang isa sa pinakamalaking military activities sa bansa, ang Balikatan Exercises 2026. Mas malawak ang scope nito kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi lang sa dami ng tropa, kundi pati sa klase ng training na ginagawa. Libu-libong sundalo mula sa Pilipinas at United States ang sabay na nag-operate, kasama pa ang participation ng ibang allied countries. Hindi na lang ito symbolic exercise. Ang focus ay malinaw, actual warfighting scenarios na pwedeng mangyari sa modern battlefield. Sa drills, may live fire activities kung saan ginagamit ang iba't ibang missile systems at artillery. May maritime exercises din kung saan sabay-sabay na nagmamaniobra ang mga barko sa coastal areas. May amphibious operations na nagpapakita kung paano mag-land forces mula sa dagat papunta sa lupa. Hindi rin nawawala ang air component. May koordinasyon sa pagitan ng ground units at aircraft para sa surveillance at response. Lahat ng ito pinagsama-sama sa iisang framework para masubukan ang interoperability, kung paano magtutulungan ang iba't ibang units sa iisang operasyon. Habang lumalawak ang saklaw ng drills, mas nagiging realistic ang training. Hindi na lang theoretical. Ginagawa na ito base sa mga current developments sa iba't ibang conflict zones sa mundo. Ibig sabihin, ang mga natututunan dito direktang applicable sa mga posibleng senaryo sa rehiyon. Sa ganitong setup, mas nagiging handa ang bawat side sa anumang mangyari. Pero kasabay nito, mas nagiging malinaw din sa ibang bansa ang level ng koordinasyon na kaya nilang gawin. At dahil dito, mas tumataas ang sensitivity sa bawat military movement sa paligid. Habang nagpapatuloy ang malawakang exercises, may isang aspect ng modern warfare na mas binibigyang pansin, ang paggamit ng drones. Hindi na ito simpleng reconnaissance tool. Sa kasalukuyang conflicts sa ibang bahagi ng mundo, napatunayan na ang drones ay kayang gamitin para sa surveillance, targeting at kahit direct attacks. Sa training scenarios, malinaw ang focus sa pag-counter ng ganitong threat. Gumamit ang Philippine Air Force ng Spider Air Defense System, habang ang US naman nag-deploy ng systems tulad ng Avenger Air Defense System at MADIS. Ang approach ay integrated. Hindi hiwa-hiwalay ang galaw ng bawat unit. May radar systems na nagde-detect ng incoming drone, tapos ipinapasa ang data sa ground units na mag-i-intercept gamit ang missiles o machine guns. Mabilis ang proseso, mula detection hanggang engagement, halos real-time ang response. Sa actual drills, may simulated drone targets na pinapabagsak gamit ang iba't ibang weapons. May malalaking target na ginagamitan ng missile systems at may mas maliliit na drones na tinatamaan gamit ang rapid-fire guns. Ipinapakita nito na iba-iba ang level ng threat at kailangan din ng iba-ibang response. Dahil dito, nagiging malinaw na ang laban ngayon hindi lang sa lupa o dagat. Kasama na ang himpapawid, lalo na ang low-altitude threats na mahirap makita agad. Ang drone warfare nagiging standard na bahagi ng military planning. Sa puntong ito, ang mga training hindi na lang para sa traditional conflict. Ina-adjust na ito base sa bagong teknolohiya at tactics na ginagamit sa modern warfare. At habang mas nagiging advanced ang ganitong systems, mas nagiging critical ang preparedness sa susunod na mga posibleng mangyari. Habang nag-a-adjust ang ibang bansa sa bagong setup sa dagat, may isa pang player na tahimik pero tuloy-tuloy ang galaw, ang Vietnam. Hindi ito kasing ingay ng ibang developments, pero sa ground level, malinaw na may ginagawa silang hakbang para hindi maiwan sa situation. Sa loob ng Spratly Islands, unti-unting pinalawak ng Vietnam ang mga hawak nilang reef at outposts. Hindi ito sabay-sabay na malakihan, pero consistent ang progress. Mula sa dating maliliit na structures, ginawa nilang mas matibay na installations na kayang suportahan ang mas mahabang stay ng personnel at equipment. May mga lugar na dati ay halos concrete shelter lang, pero ngayon may dagdag na espasyo para sa storage, docking area at basic facilities. Sa ilang features, may runway na kayang gamitin ng aircraft para sa transport at surveillance. Hindi ito kasing laki ng ibang base sa region,
pero sapat para sa kanilang operational needs. Ang approach ng Vietnam mas nakatuon sa depensa. Ang goal nila ay siguraduhin na kaya nilang bantayan at protektahan ang mga hawak nilang area. Hindi sila agresibong nagpapalawak ng reach sa malalayong bahagi, pero pinapalakas nila ang control sa existing positions. Isa pang mahalagang factor ay ang economic dependence nila sa South China Sea. Malaking bahagi ng trade nila ang dumadaan dito, kaya may direct impact sa kanilang ekonomiya kung mawawala ang access o control sa mga ruta. Dahil dito, hindi nila kayang maging passive lang sa sitwasyon. Sa regional level, napapansin din ng ibang bansa ang ganitong galaw. Para sa ilan, ito ay paraan para magkaroon ng balance sa loob ng contested area. Hindi man nito kayang pantayan ang scale ng ibang bansa. Nagbibigay ito ng additional presence na nagpapabago sa overall dynamics. Sa puntong ito, hindi na lang dalawang side ang gumagalaw. Dumadami ang aktibong participants na may kanya-kanyang strategy. Habang ang iba nakatuon sa expansion, ang iba naman nakatuon sa defense at survival sa loob ng isang komplikadong environment. Sa kasalukuyan, sabay-sabay na gumagalaw ang bawat side pero iba-iba ang approach. Tuloy ang development ng China sa mga hawak nilang features, habang ang Pilipinas at United States patuloy na nagpapalakas ng coordination at defense capability. Sa papel, walang direktang labanan, pero sa actual na sitwasyon sa dagat, mataas ang pressure sa bawat encounter. Ang pinakadelikadong factor ngayon ay hindi yung planadong operasyon, kundi yung unexpected na pangyayari. Sa dami ng barko at aircraft na gumagalaw sa iisang area, sapat na ang isang maling maneuver, delay sa communication o misinterpretation ng galaw para magkaroon ng mas seryosong incident. Kapag may nasaktan o nasira na asset, pwedeng magbago agad ang level ng response. May isa pang layer na kailangang tingnan, ang involvement ng allies. Habang mas dumarami ang bansa na kasama sa joint activities, mas lumalaki ang possibility na ang isang local incident ay maging regional issue. Hindi na lang ito tungkol sa dalawang bansa. Kapag pumasok ang alliance obligations, mas mabilis lumawak ang epekto. Sa kabilang side, may efforts din na panatilihin ang stability. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng coordination para maiwasan ang direct confrontation, lalo na sa mga resupply at patrol activities. Ipinapakita nito na kahit may tension, may awareness ang bawat side sa risk ng escalation. Pero kahit may ganitong measures, hindi pa rin nawawala ang uncertainty. Ang bawat galaw ngayon may kasamang calculation. Hanggang saan ang limit, kailan dapat umatras, at kailan dapat magpakita ng lakas. Ito ang balanse na sinusubukan i-maintain ng bawat bansa. Sa puntong ito, ang sitwasyon ay nasa pagitan ng dalawang senaryo. Pwedeng manatili sa ganitong level ng controlled tension kung magiging maingat ang lahat. Pero pwede ring itong tumaas kung may mangyaring hindi inaasahan. Hindi kailangan ng malaking dahilan para magbago ang direksyon. Isang incident lang ang pwedeng mag-set ng panibagong phase ng conflict. Ito ang current reality sa South China Sea. Hindi pa gera, pero hindi rin stable. At habang tumatagal, mas nagiging critical ang bawat susunod na galaw.